Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na Full Armor of God. At sa araw na ito ating tatalakayin ang Sword of the Spirit. Sabi rito sa Revelation chapter 19 verse 13 to 16. Ang sabi, He is dressed in a robe dripped in blood, and His name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword, with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe, on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So parang sinasabi dito na parang hindi naman literal na nakikipagdigma si Jesus, or parang kumbaga parang yun lang sinasabi kung paano niya susugpuin yung kasamaan or yung mga diablo or yung mga kaaway. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi dito, Jesus strikes the eternal to change the external. So si Jesus kapag ka nakikipaglaban or kapag ka nakikipagdigma sa atin sa loob ay hindi siya literal na nananakit ng katawan, gano'n. Hindi siya literal na kumbaga sinasaktan physically yung or inaatake physically yung kaaway niya. Si Jesus kapag nakikipaglaban siya, ang pinupuro niya or yung tinatarget ni Jesus is yung kaloob-looban natin, yung puso natin, 'di ba? Yung internal, 'di ba? Inaatake ni Jesus yung loob natin or yung puso natin para mabago niya yung labas, ganon. So, ang Panginoong Jesucristo ay gumagalaw sa atin sa puso, sa loob-loob, ganon. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, Jesus transforms the world through the Word. So, si Jesus, hindi siya kagaya ng mga ibang bansa na kapag may gustong sakupin, edi gagamit sila ng dahas, kung makikipaggera sila, ganon. Si Jesus, kapag may gusto siyang sinasakop niya yung mga mundo o sinasakop niya yung mga nations sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng salita niya. So, yun nga, sabi Jesus is the Word. Si Jesus ay sabi pa rin sa video, si Jesus ay living word. Tapos yung isang word naman is yung Bible. So yun, kumbaga tinatransform ni Jesus o binabago ni Jesus ang mundo sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi sa pamamagitan ng baril, ng missile, ng nuclear bomb, kung ano-ano man. Kumbaga nananakop siya ng bansa gamit ang kanyang salita, gamit ang Biblia. So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, Jesus uses the sword of the Spirit to defeat the evil spirit. So, ayun, ang ginagamit ng Panginoong Jesucristo yung salita ng Panginoon o yung salita niya para labanan or para talunin yung walang iba kundi yung mga diablo or yung mga masasamang kaaway, yung mga sila Satanas, kampo ni Satanas, ganon. So, yun yung tanging ginagamit niya. Hindi siya gumagamit ng kung anong espada, na literal na espada. Kumaga, ang tanging panggamit niya para talunin yung mga evil spirit ay yung kanyang salita. Yung salita ng Diyos Ama. So, punta tayo sa unang application. Ang sabi rito, trust the Word to change the world. So, maniwala tayo sa salita ng Diyos, maniwala tayo sa Biblia na balang araw or unti-unti na babaguhin nito yung ating mundo, na kung ano man yung mundo natin na puro na maraming kasamaan o maraming pagkukulang, maraming kung ano mang anomalya, maraming kung ano-ano. Maniwala tayo na balang araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos o sa pamamagitan ng salita niya, mababago yung mundong yun. Mababago yung makamundong kung ano-ano mang gawain natin. So, punta tayo sa ikalawang application. Ang sabi rito, find your role in God's goal. So, kung nasaan ka man ngayon or kung nasa anong sitwasyon ka man ngayon,
hanapin mo kung ano nga bang role mo, kung ano nga bang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. So, syempre, for example, police ka, edi ang role mo dun sa police station. Kumbaga, kung doktor ka, ang role mo is gumamot, maging gumamot or ganun-ganun. So, kumbaga, hanapin natin kung ano ba yung purpose natin sa buhay. Hanapin natin kung ano ba yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So, punta tayo sa ikatlong application. Ang sabi rito, use the spirit sword to strike Satan's horde. Pag sinabing Satan's horde, ito yung kampon ni Satanas. So, sabi, gamitin natin yung spirit sword na sinasabi rito na the spirit sword, pero hindi naman literal na espada, pero yun nga, yung spirit sword na yun is yung salita ng Panginoon. So, kumbaga, imagine natin na armas natin yung Biblia or armas natin yung salita ng Panginoon. Nang sa ganun, para labanan yung mga kampon ng demonyo or yung mga tukso or yung kampon ni Satanas. So, ayun lamang po. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat and glory to God.